guys, it's me, Lana. And dito sa video na to, I'm going to show my process of video editing and ano yung mga software ginagamit ko and bakit ko ginagamit, ba't ko ginagawa itong lahat kasi passion ko ba or whatnot. So, abangan! I utilize my multimedia elements pag trip ko mag-video or mag-drawing. Ginagamit ko halos yung skills ko for it. Kung trip ko talaga, kung masipag akong gumawa ng isang bagay. Halimbawa, this video. Nag-video ako ngayon for my grades. And yeah, that's how I basically use my multimedia elements. Kung kailangan kong gawin, kung gusto kong gawin. Tapos, yung mga applications na ginagamit ko. Siguro, let's start noong high school ako. I have so much difficulty noong high school ako. Kasi naalala ko, noong high school ako, hindi talaga marunong hindi talaga marunong mag-video editing at yung nanay ko pa yung gumawa nun. So, ayun. Nung natuto na mag-video editing, nasisiyahan ako ng konti, nasisiyahan lang. Pero photography, doon na talaga nasisiyahan. So, photography, wala akong ginamit dahil raw photo lang yung ginamit ko noon. Then, ayun, as time goes by, pandemic, doon ako natuto talaga mag-video editing, mag-graphic design. So, ginagamit ko lang noong pag mag-video editing ako is VSDC. I think, basta VSDC kasi free siya, and lastly, watermark is so convenient. Like, yung walang watermark yung VSDC kasi so pati free siya, so pero kung napaka-complicated din niyang gamitin, like hindi, like kung may certain animation kang gusto mong gawin, parang malilimited ka malilimited ka in a way. Yung talagang parang purpose ng VSDC noon talaga for me noong high school is just basically compile the clips, make it good enough for them to see it. And yun lang, you know? And God, naalala ko yung mga past video ko nun. I was so horrified. Tapos, pangalawa, also, after VSDC, ginamit ko rin si Canva. I mean, yung noong version ni Canva, yung parang before pandemic, kasi, ayun nga, may mga pinapagawa na school activity, at ang pangit talaga ng ginawa ko. Naalala ko talaga nung parang ginawa ko isang dapat brochure for our like Filipino subject, and it's so ang ganda na alam si Canva, pero ginamit ko siya wrongly noon. So yan, Canva noon pa siya. Noon ko pa yung ginamit. Till today naman, ginagamit ko si Canva, pero okay na yung edits ko ngayon. Ginagamit ko si Canva for not only video, pero also for graphics now. And that's pretty much it. Canva all the way. And VSDC, na-cut na siya. Tapos, after ni VSDC, I think ginamit ko si Filmora. Ngayon, noon talaga kay Filmora, sobrang nahirapan. Madali lang yung features niya, like, madali lang mag-compile ng video kasi easily mo makikita kung paano. Pati yung audio, madali lang linisin and like, gawing malinaw. Pero yung pinakamahirap for me is the transition, also the freaking watermark. Naalala ko yung parang nung ginamit kong Filmora, isang linya lang dito at kailangan ko pa mag-pro para mawala yun. Tuloy yung grades ko nung high school ako, whenever mag-video editing kami, God, bumaba. Kaya yun, pinartner ko si VSDC and si Canva noon. After that, wala na sila. Senior high na. And yung ginawa ko, yung ginamit ko naman pang video editing. And also yung pang drawing ko naman, kasi I'm starting to draw, is si Krita, Blender, ay nandito pa pala si VSDC. So yun, tatlo na yun, mabibigat to. Mabibigat si VSDC, pati si Blender. Di ba, dalawa na yan. Pero hindi mabigat si Krita. Krita nandito pa rin hanggang ngayon. Si Blender, ginagamit ko lang kasi for gusto ko na video effects. Like, halimbawa, kung gusto ko yung parang padoodle na video effect, gagawin ko yun sa Blender. Ito-drawing ko yun sa Blender dahil dun lang kay Blender ako marunong. Tapos kay Krita, wala talaga.
mean, may animation tingi si Krita, pero hindi nagagana yung sound na. Kay Krita, wala talaga. Walang sound, nalala ko nun. Tapos, kay Krita, kasi start ko talaga mag-digital drawing noon. I mean, I tried. I tried my best to, like, I tried my best to digital drawing, pero hindi ko kumana. At may drawing tablet ako noon, so hindi ko talaga na-utilize sa maayos noon. Yung Krita and Blender. Blender na-utilize ko. Krita, hindi. So, yun. Hindi ko sila ginamit for halos 1 year of my life, except pag may video editing ako or graphic. And for graphic design, Canva still all the way kasi premium yung binigay ni LSD. Thank you so much. So yun, Canva, senior high, Canva, Krita, Blender, God, VSTC. Ang apat na mabibigat na. So yung currently ko ngayon ginagamit ay dahil kailangan ko sa buhay ko ngayon. Yung ginagamit ko ngayon are the following for video editing: CapCut, Filmora, and Blender. Bumalik si Filmora pero hindi umalis si Blender. Okay, tatlo sila kasi yung Filmora narinig ko may maganda ng effects or like features na, so I'm trying to use Filmora. Pero sobrang bagal yung mag-download ng video at mag-export. Like, si CapCut, akala ko, nung trinay ko siya nung una, akala ko rin, madali siya. Madali naman siya, in a way, mag-video editing. Like, siya yung pinaka-basic, pwede mag-video editing. Pero when it comes to export, mabibigat mga to, sobrang bagal. Kaya, wala rin. Pero ginagamit ko sila kasi wala akong choice. And kasama pala sa video editing natin, besides the big 3 na malalaki talaga yung gigabyte, like, oh my god, ay si Canva. Yes! Ginagamit ko na si Canva ngayon for video editing. Pero kasi kung may mga trip ako na elements nakikita kay Canva, tapos gagamitin ko na lang si Canva for video editing. And if only short clips lang naman, kasi hindi naman mabigatin. So, ayun. Canva na. Tapos, as for illustrating or graphic design, ginagamit ko si Krita, and ito na yung bago talaga. Like, nababaguhan ako dito. Adobe. Nung unang gamit ko kay Adobe, nawiwirdohan talaga ako. Kasi, nakita ko yung features niya, and it was like, wow, ang onte. And yet, ang weirdly functional? Hindi talaga marunong sa mga ano ni Adobe. Like, yung Photoshop, wala pa nga ako alam dyan. Yung illustration, I could barely even illustrate something except if mag-edit ako ng text. At yun lang, marunong na mag-edit ng text. InDesign for layouting na yan, which is nagamit ko last year, and medyo complicated siya in a way. Pero okay na rin naman. And hindi ko pa ginagamit sa Lightroom, pero try ko naman. So yun, for illustrating or graphic design, ginagamit ko si Krita, Canva, and Adobe. So, tatlo na. Tapos, yung dumagdag this month siguro for the illustration is nasa phone ko, which is si Ibis Paint X. Hindi yung premium, X. At nung narinig ko kay Ibis Paint, akala ko, damn, siguro medyo okay lang. Kasi naririnig ko magagandang reviews kay Ibis Paint at the same time, pag yung dahil sa mga brushes niya na hindi free, God, iririta ka sa mga ilang ads. So, yeah. I mean, the pros and cons are there. Okay lang naman sa akin na may ads. Basta madali lang gamitin at efficient, mabilis, okay lang sa akin. So, yun. Right now, the things that I've been using now are Krita, CapCut, Filmora, Blender, Adobe, and Canva. 6 na siya. Ito all for video editing and for graphic design. So, all na to ginagamit ko right now. Yay! Multimedia! Parang hindi naman. Bro,
Okay, siguro, okay, in a sense, nag-improve ako. Siguro dahil masipag ako i-improve yung mga elements na to, katulad ng video or graphic design. Doon ako nasisipagan, kaya I believe it improves my skill as an artist or a designer sa application na. Pero yung skills ko, medyo mababa pa din, mababa ulit na yun sa video editor at grabe, ang pangit ang mga video edits ko. Pa din ngayon, wala akong magagawa. Pero yung graphic design ko, in fairness, maganda na siya. Like, I can, like, na-post siya sa FB and I'm happy. You know? I mean, it kinda improved my skills. At the same time, hindi. Depende na lang kung basta, depende na lang kung gaano kaganda yung application mo, basta yung skill mo, ay okay naman. At napapractice mo naman maayos, yan lang. So, yung katulad nitong currently ginamit ko, yung ginawa ko na bawal ko ito, hindi pa din natin pala. Basta tanong ko na, pwede yung katulad ng ginawa ko ngayong recent na pub, which is sa Coral. Yan. Charan! Yung mga ginawa ko, yay! Nagamit yung design. So, ginawa ko siya in theme ng parang in mind na Bridgerton x Fairy Tale theme. So, yun. Ginawa ko yan. And also, I've made so much bunch of graphic design kineme for my poster. So, hindi ko na ipapakita lahat. Papakita ko na yung mga magaganda. Like, yan. 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 You know, basta mga gaganda na ganun. Diba? So, ginamit, parang masabi ko naman nag-improve ako. Though yung wise hindi, like, video editing, so wala tayong magawa. All I can say, it doesn't affect my ideas as a artist or a designer. I mean, okay, maka-apekto kasi I want to feel stuff and nilalagay ko yung mga feelings ko sa isang ginawa ko. Okay. Pero hindi naman siya okay, na-apekto siya in a way na maganda. Kasi kung hindi na-apekto yung pag-express mo na idea sa isang bagay, paano ma-feel ng audience yung ginagawa mo, di ba? Halimbawa, pag nagdo-drawing ka ng parang dapat very sad thing, you're supposed to feel like, ay, ito dapat, sad dapat, melancholy, dapat may, may sense of pityness, ganon ka dapat sa isang ginagawa mo para ma-feel ng audience yung dapat malungkot to. Ganon. Do you agree that integrating multiple senses of communication to your presentation or multimedia projects create a better understanding of your audience? I believe so. But I agree naman that that putting multiple senses, like the sense of touch, sense of sight, rin sa sa multimedia projects. Yeah. I agree naman. I agree naman na parang it creates a better understanding for your audience and makes them feel more immersed. Yun. Pag nilagay mo yung mga feelings mo or yung parang iniisip mo na idea sa isang project na ginawa mo, I feel like naman ng audience yung may immerse ng audience yung feelings mo or yung idea mo. It's a way to communicate your feelings, diba? So I simply agree in this statement naman. It doesn't make the message confusing or less engaging unless yung audience na yun, unless there's a specific audience na hindi na intrigue sa gawa mo. Depende na lang yun sa kung sino ang tumitingin na lang rin sa ginawa mo. Halimbawa,
may isang tao hindi mahilig sa gore painting, siguro yun yung parang talagang ma-off siya agad sa painting mo. Kasi hindi siya nanghiligan. Pero pag may isang mahilig sa gore na tao, tumingin sa painting mo tapos gore, yeah, I believe so na parang ma-feel niya yung idea mo more so than the other one na ayaw niya gore. So, simply to say, depends on the audience who are seeing your work, and depends kung anong idea gusto mo i-implement sa audience through your work. Okay, basically that's it. Thank you so much for listening. Hindi ko alam kung ipopost ko to. Joke lang, ipopost ko to. But anyways, thanks so much for listening, and yeah, being a multimedia artist is kind of difficult in a way kasi right now, yung situation natin ngayon, may padagdag. Ang daming ng tao nag-ano na into art course, and the competitions get fierce. So, ayun. Kung gusto mo mag-multimedia ka, kung trip mo, kung passion mo talagang graphic design pa, kung mahilig ka talaga mag-drawing, mag-edit, hindi naman animate kasi alam natin pag kung talagang trip mo mag-animate, doon sana video and drawing na natin. So, kung talaga mahilig ka sa course kung saan yung gagawin mo lang ay mag-drawing, mag-painting, hindi at habang ginagawa mo iniisip mo na hindi yun mahirap, mag-multimedia ka. Mahirap noong una, pero okay na rin naman ngayon. Medyo digital naman ngayong SEM. So, like, magpapakirap ka lang naman sa expenses. And that's kinda it. Thanks so much for listening. And tingnan na lang natin maganda editing ulit ngayon. Bye!